Okay, so good day. So for today's video ay pag-uusapan natin ang virtual work method applied on beam. So here are the formula for the deflections and rotations. So for the deflection, this is just simply equal to the summation of the integral dx over ei. And for the rotation, ganun din po. Yun nga lang ang pinaiba nila ay may symbol na small m, tapos may merong force na downward na symbol po dito, no. Samantalang dito naman sa rotation ay meron naman siyang couple force or yung ating moment force dun sa small m, no. Ano ba yung capital M na yan at ano yung small m na yan, no? So for the capital M, that is the moment equation from the real beam. While ito namang small m na merong symbol na downward force, that is the moment equation from the 1 unit load in virtual beam. Okay, so then yung small m na meron naman pong symbol na moment or yung ating couple force, that is just equal to the moment equation from the 1 unit couple in virtual beam. So parang sa conjugate beam rin siya, meron siyang virtual and real beam, no? So para mas maintindihan natin, mas maganda kung i-apply natin siya dito sa example. So for example, we have here we are asked to find for the rotation and deflection at point D. So ang point D po natin ay yung nandoon sa overhang for the beam loaded as shown. Okay? So itong given problem natin, that is what we consider the real beam. Okay? So ito na po yung magiging real beam natin, no? Yang equation, yang given po na problem na yan. So ang magiging virtual beam naman natin is aalisin natin lahat ng load at papalitan natin ng 1 unit load kapag ang kailangan computein po ay deflection, no? So tapos kung rotation naman po ang kailangan natin computein, tanggalin natin lahat ng load, palitan naman po natin ng unit couple doon sa specific point, no? Ito pong unit load na to ay ilalagay doon mismo sa point na kung saan hinahanap natin yung rotation o kaya ay deflection, no? So sige po, for today's video, pag-usap, dahil ang topic natin ay virtual beam, so we have here the real beam and we are asked to find for the reaction nung mga point dito, no? So, sa mga support. So kailangan ma-solve muna natin yung mga reactions bago po tayo makapag-solve ng mga moment equations, no? So sige, recall lang po natin kung paano mag-compute ng reactions. So, ang computing ko na lang na reactions yun sa point A. So, summation ng moment ako sa C is equal to 0. So, pag mag-moment tayo kay C, this is the RA value. So, that is RA multiplied by 8. Then, minus 42 multiplied by 3 minus 28 times 8 times 8 over 2. Okay, so counterclockwise yun, kaya negative. Tapos yung 63, meron pang 63 plus 63 times 2 is equal to 0. Then yung magiging RE value po natin ay magbibigay yan ng 112 kilonewton. Okay, so this is 112 kilonewton. And kung gusto naman natin ay nating malaman yung ating RC, so mag-moment naman tayo doon sa A. Okay? So pag mag-moment tayo, that is 42 multiplied by 5 plus yung ating 28 multiplied by 8 multiplied by 4 tapos minus RC, dahil counterclockwise si RC, minus siya, multiplied by 8 tapos plus 63 times 10 is equal to 0.
So, dito po ang mapapalabas nating value ng RCI, 217 kN. No? So, ito po yung ating RC, which is 217 kN. Okay? So, pagka na-compute na po natin yung reactions, ay pwede na po nating makuha yung kanilang moment equations. So, burahin ko lang po ito, no? So, for the moment equation, so magka-cut po tayo ng section na kung saan ay merong pagbabago ng loads doon sa kanyang given beam, no? So, if this is the beam, so from point A hanggang point B, parehas lang po yung distribution ng load, no? Until such time na nung nagkaroon ng point doon exactly sa point B, meron ng pagbabago ng loadings kasi meron tayong 42 kilonewton doon, no? So, kumbaga, meron tayong segment from A to B, then another segment naman from B to C. B to C is pare-parehas na. Then, another segment is from C to D. So, meron po tayong tatlong segment yan, no? So, for the first segment, sige nga po, computein muna natin yung capital M, which is the moment equation from the real beam. Okay? So, moment equation from the real beam. Okay? So, if the moment equation from the real beam is just equal dun sa moment equation kapag mag-cut muna tayo ng section dito sa AB. No? So, pagka nag-cut tayo ng section dyan, okay, that is distance, the distance from this point up to that point is X. Okay? So, para po hindi tayo malito, dahil magka-cut rin tayo dun mamaya, may X rin dun, sabihin na lang natin X sub 1, no? Okay. So, the moment at point AB is just equal to, okay, pagka nag-cut tayo ng section dyan, mapuputol yung section dyan, then, may magre-resist po ng moment dito. Okay? So, once na meron tayong beam, at kinat po natin to, ang mag-exert na force, na moment force dito ay counterclockwise sa left, then clockwise direction naman po sa right. So, dahil nandito tayo sa left portion na kino-consider, so ito po yung moment na i-consider natin. So, this is the assumption for positive moment. Okay, so for the moment AB, that is just equal to, if this is distance x1, so 112 x1. Okay? Tapos, 112 times distance na x1, kaya siya 112 x1 or 112 x1. Tapos, minus yung distance naman ng uniform load, which is, yan po ay 28 times x1 multiply by the centroid ng ating rectangular load, which is x1 over 2. So therefore, this moment at the real beam for AB is 112 x1 minus 28 over 2 is 14 x1 squared. Okay? So this is now the moment equation for the first segment. So hindi pa po tayo tapos, meron pa tayong second and third segment. So dito naman po tayo mag-cut sa BC. Kasi ang formula natin ay summation. So summation po yan. So ito po yung ating part 2. Ito yung ating another point of section, no? So mula po dito sa original, so since dito tayo magka-cut, then i-consider natin yung left. Pwede rin naman natin i-consider yung right. Pero dito I'll choose to use the left side, no? So sabihin natin ito, ang distance naman from this point up to this point is x pa rin. Pero para hindi tayo magkalituhan, kung x1 yung isa, x2 po ang gamitin natin dito. Okay? So for that moment, that is moment BC. Okay, so take the moment at segment BC, assuming that this is distance
x or x2. So that is 112 x, ano yung distance? X sub 2. Tapos minus 28 x sub 2. Okay, 28 x sub 2. Tapos yung distance ng centroid. So that is x over 2. X sub 2 over 2. Tapos yung ating 42 naman, minus 42 times, ilan po yan? Kung ito ay x sub 2, ito ay 5, ilan po yung distance dito? That is x sub 2 minus 5. Okay? So, simplify na lang po natin yung MBC or moment sa BC. So, that is 112 x sub 2 minus 14 x sub 2 squared minus 42 x sub 2 minus 5. Okay? So, this is now the moment naman sa BC. Okay? So, for the last part is yung moment naman po natin sa, dito na lang po natin sulat. So, moment naman po natin sa CD. Okay? So, mag-cut naman po tayo dito sa CD. Okay. So, dito sa CD, pwede namang i-consider pa rin natin left. No? Pero, mas madali kung ang i-consider naman nating portion is yung nasa right. Kasi mas kukonti na yung load na makikita natin doon. No? So, kung sa right ang i-consider natin, we have here the distance x. At yung distance x naman natin, mula dito sa reference point na D, papunta doon sa point dito sa cutting plane. At yung distance naman po na yan ay x sub 3. Okay? So, for the moment sa CD, that is just equal to, so, ano magiging moment natin dito? So, parang magiging moment natin dito is ganyan, no? So, clockwise direction. So, parang moment CD. So, ito yung MCD. Okay, tapos yung ating 63 ay magiging positive rin siya. Positive 63 is equal to 0. So, therefore, MCD is equal to negative 63. Sorry, meron tayong distance pa pala, x. And yung distance ng x ay x sub 3. So, that this becomes negative 63 x sub 3. Okay, so this is now the moment equation for the real beam. Okay, so since ito na yung ating moment equation from the real beam, lagyan naman natin siya ng boundaries or yung ating distance from x1 to x2. So dito kasi gagamitin natin siya pagka mag-integral tayo mamaya. Lagyan na natin ang distance. Saan ba ang reference ng AB? Mula sa point A hanggang point B. So this is the point from A to B. So ang limit nito is from 0 to 5. No? So bakit 0 to 5? 0 yung distance dito hanggang makarating dun sa 5. So tapos yung segment BC naman, kumbaga ito po yung distance na yon. This is the limit from 5 to 8. Okay, so that is the limit from segment BC. While yung segment CD naman, since dun tayo nag-consider sa right portion, andito po yung 0 pa ganyan, no? So 0 to 2. So this is 0 to 2 yung ating magiging limit. Okay? So yan po yung mangyayari dyan. So I have to erase this portion, no? So mamaya tandaan nyo na lang po yung ating formula dyan. So mamaya gagamitin natin to. Sa dx over EI lang po yan. Then summation tapos integral. Okay? For the next one ay gagamitin pa rin natin yung beam na nandito sa given, no? So ang mangyayari diyan ay ang kukumpitin muna natin ay deflection muna, no? So let's say deflection muna yung
deflection at D. So kung deflection at D ang hinahanap, so meron tayo ditong, lagay ko muna yung support. Okay, so meron tayong A, B, C, tapos meron tayong point D. Okay, so kung meron tayong point na yan, kung deflection sa D ang hinahanap, maglalagay raw tayo ng 1 unit load doon sa exactly at point D. 1 unit load. Pag sinabi nating 1 unit load, that is 1 kilonewton. No? Kasi kilonewton ang gamit natin. Kung ang gamit naman nating unit dito is, for example, this is 42 pounds. 1 pound ang gagamitin natin. Since kilonewton po yan, so the force here is 1 kilonewton. Okay? So we will use here 1 kilonewton. Then tanggalin natin lahat ng load doon sa real beam. Ito naman po yung tinatawag na ito yung tinatawag nating virtual beam. This is the virtual beam for the deflection at D. So iba rin po yung virtual beam ng rotation sa point D. Okay? So kagaya ng ginawa natin dito sa real beam, magka-cut lang rin po tayo ng section, no? So kung paano tayo nag-cut ng section dun sa AB, ganun din sa BC, at ganun din sa CD. Okay, so ganyan po yung ating, para same lang yung limit, no? Okay, so if this is 1 kilonewton, sige nga po, computein natin yung reactions dito sa point na to, si RA. Okay, so if that is RA, so saan tayo magmo-moment? Sa point C. So that is RA multiply by, ilan ba yung distance na to? Ang distance po na to ay 8 meters. Tapos meron tayo ditong 2 meters. Okay? So RA times 8 is equal to RA times 8 tapos plus 1 times 2 is equal to 0. Kung doon tayo sa C, magmo-moment. So, to solve for RA, that is 1/4 or 0.25. And the value is 0.25 negative. Dahil negative siya, so ibig sabihin, yan po ay downward. So, dapat ang force po natin dito ay pababa. Ilagay na natin yung tamang value. So, it should be downward, negative 0.25. Okay? So, ang unit po niyan ay kilonewton, no? Okay. So, let us compute for MAB. So, MAB is, so pagka mag-moment po tayo dito, so may magre-resist po dito na force, moment force na MAB. Ito yun. Similar dito po, MAB yan, then ito ang MAB ng virtual, no? So small MAB na para po sa 1 unit load. So lagyan natin ng unit load. So that is wala na tong minus kung yan ay tinama na natin yung direction, no? So MAB is equal to negative 0.25. Ang distance po na to ay x1. Okay? So negative 0.25 x1. So this is now the moment equation para sa virtual beam ng MAB. Okay? So para naman po sa MBC, so that is just equal to parang ganun din lang, no? So ang ating MBC, dito ko na lang po isulat, MBC. So magkakaroon lang rin ng moment dito sa BC, applying the unit load, no?
So MBC is negative 0.25 x1 x2 x2 na, no? Since this distance from this point up to that point is x sub 2. So dito naman sa CD, this distance, the distance from this point up to this point is x sub 3. So what is now the moment naman sa CD? So moment at CD is just equal to, so kung ito ay magiging moment na ganyan, so parang pares lang rin dito, ito ay magiging negative 1. Okay. Negative 1 times x3. So therefore, ang MCD natin ay negative x3. So this is now the working equation naman po pagka moment sa CD. To clarify lang pala, itong 1 kN load ay direction siya na downward. So meaning, pagka naglagay ka ng 1 kN na downward, ina-assume mo na yung deflection po ay bababa. So since downward to, ina-assume natin na downward yung deflection. Ngayon, kung ang lalabas na value ng deflection mamaya sa computation ay positive, ibig sabihin, itong assumption natin na downward ay tama. Pero kung yan naman po ay negative ang lalabas, ibig sabihin, ang value, ang magiging deflection po niya ay hindi po downward, kundi upward. So nakadepende sa magiging sagot mamaya kung tama yung assumption natin na downward ba siya or upward. You can assume this as upward, no? So then mapapansin nyo yung magiging value lang ng answer sa mako-compute natin ay parehas, pero ang may iba lang po ay yung sign. So let's try to compute for the deflection at point D. So deflection sa point D is just equal to, so balikan natin yung formula kanina, no? Sabi natin doon, summation of the integral from x1 to x2 ng ating M, capital M, small m, applying the unit load over EI. Tapos meron tayo dito dx, no? So pagsamahin lang natin yung mga deflection dito. So this is yung sa para sa AB, so that is just equal to the integral ng MAB, tapos yung ating MAB ng real beam and virtual. So ano po yung real beam natin? So 112 x1 minus 14 x1 squared multiply. So ito yung capital M versus the real beam, versus the virtual beam na negative 0.25. Negative 0.25 x1 over EI dx. Okay? So, what is the limit? That is from, same lang po sa limit dito. This is from 0 to 5. Then this is 5 to 8. Then this one is from 0 to 2. Okay? So, the limit, yung limit po na nandiyan na 0 to 5, dito po natin yun ilalagay sa lower and upper limit ng integral. So, this is the moment from AB. What about the moment naman po sa ating BC? So, kaya nga meron tong summation eh. I-add mo lahat ng mga integrals nila. So, plus. Yung para sa BC naman po is, meron tayo ditong 112x2 minus 14x2 squared. Tapos minus 42 x2 minus 5. So yan pong equation na yan ay mumultiply natin ngayon doon sa MBC na negative 0.25 x2 over EI. Tapos plus
dx. Okay? So yan na po yung magiging value dito. Or you can simplify this na magiging 210 yung value dyan. Pwede nyo i-simplify ito. No? Pwedeng i-distribute yan. Tapos masisimplify nyo. Okay. Then, what is the limit? That is from 5 to 8. No? Then, for the last one, meron tayong plus the integral naman po ng yung MCB naman negative 63. So negative 63 x3. Okay, so real beam tapos multiply dun sa ating virtual beam na negative x3. So ito ay magiging dx1, ito ay magiging dx2, tapos yung ating x3 ay negative x3, tapos dx3. Okay? So what is the limit? From 0 to 2. Okay, so you compute for the integral of this one, yung ating nandito. Tapos plus integral na to. Tapos yung nandito sa dulo. No? So ang magiging sagot po dyan, okay, so yung ating magiging sagot dyan ay, dito ko na lang ilagay sa taas. So the deflection, the result for this equation will give us the deflection at point D. And that value will give us negative 695.92. Ang unit, kilonewton, cubic meter over AI. So this negative indicates na yung ating magiging deflection po ay downward. So this negative indicates that our assumption is incorrect. So dapat pala inassume natin na yung ating 1 kN load ay upward. So hindi na natin kailangan baguhin. Basta ang lagay lang natin dito, wrong assumption lang tayo, no? So mali yung assume natin na downward ang magiging deflection. So dapat pala siya ay upward. So may nag-apply na load dito, ang tendency pala tataas yung beam natin, no? So from the original position, aakyat siya pa taas. Okay? So that is now the deflection at point T. Okay? So ganyan lang po yung pag-compute para sa deflection ng point D. Ngayon, paano naman sir kung rotation ng point D ang hinahanap? So same case, ganito pa rin po ang computation. Yun nga lang, yung 1 kN ay papalitan na natin ng 1 kN na unit couple, no? So gawin naman po natin yan. So again, the answer for the deflection at D is negative 695. So sige, palitan naman po natin ito. So ang mangyayari naman dito ay palitan natin to. Imbis na 1 kN load na vertical force, gagawin naman po natin siyang 1 unit couple or 1 unit couple na 1 kN/meter. Then same pa rin. Pero yung reaction, hindi na natin masasabi na 0.25 pa rin. So let's try to compute for the reaction of this, no? So, for the reaction at A, sige nga, kung ito ay clockwise, magre-react to ng counterclockwise. So, tama na yung direction na yan. No? Summation ng moment tayo sa summation ng moment sa C is equal to 0. Sige. So, that is 1 kN/meter. Tapos, is equal 1 minus, so, counterclockwise, RA. So let's say this is RA times 8 is equal to 0. So
So, ano po yung magiging value ng RE natin dyan? Negative 0.125 kilonewton. Sorry. Magiging positive na siya. So, ibig sabihin, tama yung assumption natin na siya ay downward. So, ito ay magiging 0.125 kilonewton. Okay? So, computing na po natin ngayon yung mga moment due to the rotation. No? So, hindi na ito deflection ngayon. Ito na ngayon ay rotation at point D. Okay? So, what is now the rotation at point D? Just simply compute the moment equation at AB. So, moment sa AB due to the unit moment na clockwise. So, magiging MAB is negative 0.125 x1. Okay? x1 kasi distance niya ay x1. How about the moment naman sa BC? That is negative 0.125 pa rin. x1. Okay, baka may nagtatanong, sir, bakit nyo nasabing negative? Mag-summation ng moment ka dito sa cutting plane. So, negative MAB kasi counterclockwise, tapos minus 0.125 is equal to 0. So, pagka nilipat mo dun yung MAB is magiging positive na. So, MAB is becomes negative 0.125. Okay, so ganyan po. Tapos x1 pala to, kaya x1 yun. So, ganyan mag-formulate ng equation. So, ito kasi naka-direct na. So, from CD naman, MCD, ano naman po yung distance nito? So, that is negative 1. Wala na pong distance na kailangang i-multiply sa 1 kasi kilonewton meter na yan. So, that is negative 1 kasi MCD plus 1 is equal to 0. So, to solve for MCD, that is negative 1. No? Okay, so for the rotation at point D naman po, para ma-solve yan, that is the summation of the integral from x1 to x2. Same lang kanina, pero moment equation ng unit momentum. Unit couple naman po ang mangyayari dito. dx over EI. So let us compute. So what is the moment equation for AB? From AB, BC, then CD. So AB is 112 integral 112 x1 minus 14 x1 squared. Tapos multiply. So multiply natin dito sa moment equation naman ng virtual ng unit couple. So negative 0.125 x1 dx over EI. Tapos ano yung limit from 0 to 5. So ang limit nito ay 0 to 5. Ang limit nito ay from 5 to 8. Ang limit naman nito ay from 0 to 2. Okay? So plus integral naman po ng ating second term, yung BC. Ang BC naman natin ay 112 x2 minus 14 x2 squared minus 42 x2 times x2 minus 5. Tapos multiply doon sa ating BC na negative 0.125 x2. Sorry, this is x2. Okay, this is x2. Tapos dx over EI. Then yung limit po ulit ay kagaya ng sinabi ko dito kanina, that is from 5 to 8. Okay? Then
Yung last na lang, so segment CD plus yung integral naman ng negative 63x3 tapos multiply by yung ating moment sa CD which is negative 1 tapos dx that is from 0 to 2. Okay, so let us compute for the integral of this. Madali na po yan sa calculus, no? I-input na lang po natin yan tapos lalabas na po yung sagot. So maganda po at meron na tayong high-tech na calcu na pagka in-input natin, lalabas na kagad yung sagot. Kung panahon dati yan ng 1990s, medyo madugo mag-compute ng virtual pin kasi kailangan dapat marunong kang mag-manual integration. Kaya nga isa sa requirement dito, dapat ay may pasa yung integral calculus. So from this equation, computin nyo na lang po at ang lalabas na value ng theta d po dito ay negative 305.96 kilonewton meter squared over EI. So sir, may negative na naman. Ano po ang ibig sabihin nito? Negative na naman. So again, ibig sabihin po niyan ay wrong assumption. So ibig sabihin pala, ang beam pala natin ay hindi siya magro-rotate ng clockwise. So from tumaas siya, hindi siya magro-rotate ng clockwise, kundi magro-rotate siya ng counterclockwise. Okay? So therefore, ang ating rotation dito ay counterclockwise. So ito yung ating theta d. So kung do-draw natin yung elastic curve ng ating beam, doon tayo mag-drawing sa real beam. Magkakaroon pala siya ng deflection na ganito. Okay. So, ganyan. So, bakit ganyan? Bakit natin nasabing ganito ang magiging behavior ng D? Kasi tataas siya based sa value na na-compute natin. Tataas siya, then at the same time, magro-rotate siya ng counterclockwise. So, yun lang po yung magiging interpretation niya, no? So, for today's video, yun lang po ang ating content for this video, no? So, I hope you learn from this topic and see you soon sa mga next video pa na tuturo ko, no? So, thank you for watching.